Ayan, isa nga pong malakas sa palakpak para sa ating Diyos na buhay at Diyos na tunay na talagang siyang tapat para sa atin. Amen po ba? Amen. So bago po tayo magsimula sa umagang ito, atin po munang banggitin ang ating panunumpa sa mga oras na ito. Sabay-sabay po nating basahin. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko'y binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon naming Diyos na buhay at tunay, maraming salamat po sa panibagong umaga na inyo pong ibinigay. Salamat po, Panginoon, dahil isa na naman pong pribilehiyo na kami po ay makapagsama-sama na makakinig at makapag-aral ng salita na buhay na nanggaling po sa inyo. And Lord, as we come to you this morning, we pray, O Lord God, that our hearts will be clean by the power of your Holy Spirit. Lord, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Kung meron kayo, Panginoon, na mga nakikita ngayon sa aming mga puso, O Lord God, na tinanim namin na hindi namin mabitawan, na sadya naming nagawa o hindi namin sadyang nagawa, kami po ay patawarin ninyo dito. Panginoon, dalangin namin at desire ng puso namin ngayon na maging malaya ang pagkilos ng banal mong Espiritu. Nawa, Panginoong Diyos, ikaw nga po ang mangusap sa amin, ikaw po ang magpakita, Panginoon, ng mga bagay na gusto mong sabihin sa amin at mai-apply ito sa aming mga buhay. Salamat po, aming Jesus, sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo, dahil dito, Panginoon, nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan, balang araw na kami po ay makakasama ninyo sa kalangitan. And Lord, as we come to you this morning, wala po kaming ibang hiling. Kung hindi ito ay itaas sa inyo, kung hindi ito ay i-offer sa inyo, at ibalik po sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, tayo pong lahat ay makakaupo na po. Alam niyo po mga kapatid, marami pong paraan ang tao sa pagsukat kung gaano po sila ka-committed sa isang bagay, sa kanilang mga ginagawa o sa mga taong kanilang mga nakakasalamuha. Alam niyo po, ilan sa mga nakita ko sa internet na paraan or ways kung paano napapakita na sila ay committed sa isang bagay or sa isang tao. Nakita ko po sa internet, if you are committed to someone, you are consistent in your actions. Ibig sabihin, ikaw ay kung ano ang pinakita mo nung unang kagandahan, ipinapakita mo pa rin hanggang ngayon. You are consistent on what you did before, and then ngayon na magkasama pa rin kayo. Isa pa, nakita ko po na ang mga tao daw, kapag sila ay may commitment, sila daw po ay merong pinapakitang more time and nagbibigay ng effort. Di ba? Ganun daw ang consistent na tao. Ganun daw ang committed. You are giving effort, you are giving time. Isa pa po sa nakita ko, you are making sacrifices for the people around you because you are committed to them. Isa pa mga kapatid, future-oriented. You are giving respect, you are giving loyalty, you are giving support, you are giving words that can encourage them. Alam niyo po mga kapatid, napakaraming ways to see how people are committed to the people around them. And there are so many ways para makita rin kung gaano tayo committed dun sa mga bagay na ginagawa natin. But how about in our spiritual life? How about in our Christian life? Alam niyo po, mga kapatid, marami po ang isinusukat ang kanilang commitment at pagmamahal nila sa Diyos base sa ginagawa nila sa loob ng simbahan. Di ba minsan gano'n ang mga Kristiyano, gano'n ang mga taong sumasamba sa Diyos, or gano'n ang mga taong they say na naniniwala sila sa Diyos. They measure their commitment base sa paggawa nila sa church or base sa pagpunta nila sa church. Pastor, every week ako pumupunta. Every week, committed na ako noon, Pastor. Is that the measurement of showing our commitment to God? Every week na nagsisimba lang tayo? Alam niyo po, mga kapatid, malinaw po ang utos sa atin na bigyan natin ang kaluguran ng Diyos hindi lamang sa loob ng iglesia. Tama ho ba mga kapatid? Bigyan natin ng kaluguran or commitment ang Diyos hindi lamang sa loob ng iglesia kundi sa maging ibang aspeto ng ating buhay. Ano po ba yung mga iba't ibang aspeto ng ating buhay? Meron tayong pamilya, meron tayong pag-aaral sa mga estudyante, meron din tayong pagtatrabaho, at meron din tayong mga iba pa na mga ginagawa sa mga buhay po natin. Alam niyo po mga kapatid, in everything we do, whether inside or outside the church, our commitment is seen when we do it with kingdom mindset.
Nakikita po ang commitment natin hindi lamang sa loob ng church, pati sa labas ng church kapag ginagawa natin ito with the kingdom mindset. Ibig sabihin, we are doing everything for the glory of God. So ang title natin ngayong umaga mga kapatid is, Committed Ka Ba? Committed ka ba talaga? Every week, nag-church ka na. Every week, talagang nakakapag-Bible study ka na. But the question is, are we truly committed? Committed ka ba talaga? Basahin natin ang Colossians chapter 3, verse 23 to 25. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Verse 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. At alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Verse 25, ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Alam niyo po mga kapatid, itong Colossians chapter 3, verses 23 to 25, alam ko some of you memorize already these verses. Pero alam niyo po, itong verse na to na pinag-aralan natin ngayon, it teaches us how to approach life and work with a kingdom mindset. Hindi lang sinabi diyan na do everything for the glory of God inside the church. Do everything for the glory of God in this one aspect of your life. Pinakita po sa atin sa verses na to mga kapatid that we can have or we can glorify the Lord in our church life, and in our personal lives. So anong ibig sabihin nito, Pastor? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang pansariling kapakinabangan ang nasa isip natin. Hindi lang tayo naglilingkod or nagtatrabaho para sa atin or para sa tao, kung hindi tayo ay dahil tayo ay bahagi ng isang malaking kaharian, bahagi po tayo ng isang malaking kaharian eh. Naniniwala po ba kayo doon? Kung tayo ay bahagi ng church na to, Pastor, I am a member of Day by Day Bikutan. Pastor, I am a citizen of Parañaque and the Philippines. We are also a member of this big kingdom na tinatawag na heaven. Kung tayo, mga kapatid, ay bahagi ng isang malaking kaharian na heaven, ipinapakita po sa atin that we can do everything for the glory of God. Ang paalala pong ito, mga kapatid, ay hindi lang din para sa ministry. Okay? Mahalaga po ang ministry, mahalaga po ang lahat. Pero hindi lang po ito para sa ministry o mga gawain sa loob ng church. Kasama po ang lahat ng mga naiisip natin na ginagawa natin sa bawat araw ng ating buhay. So kaya, saan ka man naroroon, ano man ang ginagawa mo, lagi mong dala ang kaharian ng Diyos. Lagi mong dala ang pangalan ng Diyos. Pastor, ang tanong, dahil lagi kong dala ang pangalan ng Diyos, dahil ako ay parte ng isang malaking kaharian ng Panginoon, how do we show that we are committed to Christ in everything we do? Paano ko ba talaga napapakita na ako ay committed nga ba sa Panginoon? Dito sa verses na to, pwede po nating makita. At pwede rin natin itong i-apply so that we can show that we are committed to Christ. Alam niyo po ang una, mga kapatid, how do we show that we are committed to Christ? Number one is work wholeheartedly. Sa lahat ng gagawin natin ito ng buong puso. Basahin po natin ang verse 23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso. Maganda po yung sinabi ni Paul, ano man ang inyong ginagawa. Pastor, pwede ba yung nagluluto ako? Pastor, pwede ba yung nag-aaral ako? Pastor, pwede ba yung nagtatrabaho ako? Pastor, pwede ba yung pabiyahe ako? Pastor, pwede ba yung bibili lang ako sa mall? Pastor, pwede ba yung iinom lang ako ng tubig? Sinabi ni Paul, ano man ang inyong ginagawa. Gawin daw to ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Alam niyo po mga kapatid, pwede tayong sumunod sa Diyos ng hindi bukal sa puso. Totoo yun. Minsan po nakarinig ako ng isang kwento, pumunta lang siya daw ng church kasi sinabi lang ng kanyang magulang, Pastor, nag-pray lang ako kasi yung magulang ko, hindi daw ako bibigyan ng baon kapag hindi daw ako nag-pray. Pastor, ginawa ko lang naman yung mabuti. Ginawa ko lang to yung the best ko kasi pinapilitan lang ako. We can follow the Lord nang hindi buo sa puso natin. And the Lord can see it. Nakikita po ng Panginoon yun. Kung nandyan ka ngayon, nakaupo, nakikinig, bukal ba sa puso mo yan? Or napilitan ka lang nung katabi mo?
Napilitan ka lang ba ng katabi mo? Pinilit ka lang bang gumising? Pinilit ka lang bang pumunta dito at mag-worship? Kung hindi ka napilitan at bukal sa puso mo, actually, the Lord is pleased with that. Napiplease po ang Diyos sa ganyan. And God is not pleased with half-hearted service. Hindi napiplease ang Diyos kung ginagawa natin ang bagay sa buhay natin ng hindi buo. Kumbaga, hindi kumpleto. Tayo ngang mga tao, di ba? Kapag tayo ay binibigyan ng pagmamahal, ayaw natin ng kalahating pagmamahal lang. Halimbawa sa mga mag-asawa, kapag kayo magkasama sa buhay bilang mag-asawa, ayaw mo na sabihin sa'yo ng asawa mo na kalahati lang yung pagmamahal ko sa'yo. Di ba? Ayaw mong marinig sa kanya na I love you ng kalahati. Di ba? Ayaw mo kasi magagalit ka. Same thing with the Lord. The Lord wants our love 100%. And He wants our service to Him in everything we do with all our heart. Hindi nalulugod ang Diyos sa half-hearted service, kaya may paalala siya sa atin to commit everything to the Lord wholeheartedly. Di ba pwede namang sabihin ni Paul, gawin mo ang lahat para sa Panginoon. Pero bakit binanggit pa na gawin mo ang lahat ng may buong puso? Kasi may possibility that we can work ng hindi buong puso. Parang yung mga Pharisees, di ba? Yung mga Pharisees, mga kapatid, they know the law. Yung mga Pharisees, they know the tradition. Di ba? They are very disciplined. Pero ang tanong, bukal ba talaga sa puso nila yon? Baka mamaya, they are only doing it because of the tradition. Because they are doing it, kasi baka yung mga tao sa paligid nila, i-judge sila pag hindi nila ginawa. Pero dahil alam ng Diyos ang laman ng puso nila, sabi ni Paul, do it wholeheartedly. So anong mga ginagawa mo sa buhay mo na sa tingin mo ay diyan ka inilagay ng Panginoon? Sa pamilya mo, sabi ng Diyos sa'yo, ikaw bilang isang nanay ka, alagaan mo ng mabuti ang pamilya mo. Ikaw, tatay ka, maglingkod ka sa pamilya mo, do it wholeheartedly. Kasi yan ang plano sa'yo ng Diyos. And the Lord is pleased with that. Ikaw bilang isang estudyante, binigyan ka ng pagkakataon para mag-aral ka maigi, do it wholeheartedly. Kasi hindi lang naman, mga kapatid, napiplease ang Diyos. Even the people around you, they are pleased. Yung mga parents mo, natutuwa sila. Di ba? Ikaw, binigyan ka ng Diyos ng trabaho, do it wholeheartedly. Nagkakaintindihan tayo? Gising pa kayo? Pakisabi sa katabi mo, gising. Okay, mga kapatid, God desires excellency and sincerity. Nagdi-desire po talaga sa atin ang Diyos ng excellent, ng the best, ng sincerity, yung buo sa puso natin. So, Pastor, how can we work wholeheartedly sa mga bagay na ginagawa namin? How can we work wholeheartedly sa pamilya, sa trabaho, sa church, sa pag-aaral, and etc.? How, Pastor? How to work wholeheartedly? Number 1, do it with integrity. Alam nyo, number 1 lagi ang integrity na alam nyo ba yun, questionable sa mga tao ngayon. Anong ibig sabihin ng integrity, mga kapatid? Sabi dyan, no, whatever you do, ano man ang ginagawa mo, ibig sabihin, Pastor, kahit may nakatingin, oo, gagawin mo yung best mo para sa Panginoon ng buong puso. Pastor, kahit walang nakatingin, gagawin mo pa rin ba yung nakaka-please kay Lord? Oo, Pastor. Oo, dapat. You have to do it with integrity. Sabi dito, nothing is too small to matter. Every task is sacred to the Lord. Pastor, ano nga bang ibig sabihin ng integrity? Ang integrity po, mga kapatid, this is doing what is right even when no one is watching. May question ako sa inyo. Paano pag mag-isa na lang kayo? Halimbawa lang, mag-isa na lang kayo sa tahanan ninyo. Are you still doing everything na tama? Halimbawa, nagsi-cellphone ka. Mag-isa ka na lang, hawak mo cellphone mo. Dahil walang nakatingin, ano ang binubuksan mo sa cellphone mo? O halimbawa naman, nasa trabaho ka. Pag mag-isa ka lang sa opisina mo, ikaw ba ay nagtatrabahong maigi? Or dinadaya mo na yung oras mo? Or halimbawa na naman, ikaw nasa loob ng paaralan. Halimbawa, ito po, mga kapatid. Alam niyo po, bilang isang teacher, isa po sa mga integrity na sinusubok namin sa mga estudyante, yung katulad po ng ganito. Minsan po, kapag kami po ay nagpapa-exam sa mga bata,
Tapos merong mga biglaang meeting, tatawagin yan, lalabas. Nagpapa-exam, tapos lalabas. Ang gagawin ni teacher, sagutan niyo yung quiz na yan babalik ako mamaya. Bilang isang estudyante, kapag walang teacher na nakatingin, at sabi ng teacher, babalikan kayo mamaya, gawin niyo lang yung quiz. Gagawin niyo ba yung tama? Or dahil hindi nakatingin si teacher, lalapit or mangungopya sa katabi? Di ba? Masusubok ang integrity natin doon. Bilang isang estudyante. Or bilang isang mag-asawa. Kapag kayo magkasama, mga kapatid, laging siya lang ang nasa isip mo. Pero pag mag-isa ka na lang, sino na ang nasa isip mo? Mga kapatid, integrity is doing what is right even when no one is watching. And it's actually really hard to do. Pero kapag kayo committed sa Panginoon, naniniwala ako na tutulungan ka niya at bibigyan ka niya ng grace to help you. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, yung service natin kay Lord, hindi lang to always outwardly. Hindi lang to always napapakita sa mga ginagawa natin physically. And sometimes, mga kapatid, yung service natin kay Lord wholeheartedly, it comes from within. Deep inside of you, nire-rebuke mo na in the name of Jesus. May pumapasok sa isip ko, Lord, alam kong malito at walang nakakakita, pero nire-rebuke ko na to. Tinatanggal ko na to because I have integrity because of you. And I have a life na may pag-asa because of you. Kaya nire-rebuke ko to, Lord. Alam niyo po, maraming unseen acts o mga bagay na walang nakakakita o walang nakakapansin kung sa kasalanan, kung walang maliit o malaki. Alam niyo po, ganun din sa paglilingkod natin sa Panginoon. May tanong ako sa inyo. Ano-ano po ba yung mga unseen service na ginagawa natin na hindi masyadong napapansin? Especially, halimbawa, sa church. Sa church natin. Ano yung mga unseen service sa church? Halimbawa, yung pag-aayos ng upuan bago magsimula ng service. Alam niyo po, kahit hindi man tayo nakikita ng maraming tao, wala man audience, pero you do it because you want to glorify the Lord is pleased with that. Amen po ba? Amen. Yung mga pagbubukas ng pinto, yung mga lahat ng ginagawa natin dito sa church, kahit wala nakakakita, the Lord is pleased with that. Di ba? Sa bahay, yung mga anak na minsan nagre-reklamo, hindi naman nakikita ni nanay yung ginagawa ko, uuwi na lang siya, nakala niya wala akong ginawa. Alam niyo, kahit hindi nakikita ng mga magulang ninyo, yung mga ginagawa ninyo, pero you are doing it because this is right, the Lord is pleased with that. Halimbawa, yung pagtulong maghugas ng pinggan kahit hindi ka naman inutusan. Sino dito yung mga anak na naghuhugas ng pinggan kahit hindi inutusan magsabi ng amen? O bakit ang hina? So kailangan pa palang utusan, pastor. Di ba? Kailangan pa palang sabihan. Di ba? Yung kailangan, hindi na kailangan utusan. Pero dahil may integrity sila, they are doing it kahit walang nakakakita. Di ba? Mga kapatid, sa community mo, di ba sa community mo, kung saan ka man nakatira, kahit walang nakakakita, pero dahil nakita mong may kalat, dinadampot mo. Di ba? Nililinis mo kahit hindi ka napapansin ng kapitbahay mo. Na kahit sinasabi ng kapitbahay mo, ang dumi-dumi nyo, hindi nyo naman nililinis, nililinis mo naman, hayaan mo na. Hindi naman sila yung piniplis mo. Amen po ba? Amen, mga kapatid. Alam nyo po, lahat ng ito ay hindi palaging napapansin ng tao. I know, marami tayong mga ginagawa na hindi napapansin ng tao. Pero naniniwala ako, nakikita ng Diyos yan at mahalaga yan sa Kanya. So do everything wholeheartedly. Amen po ba? Amen. And faithfulness in little things shows a heart fully devoted to God. Pag faithful ka sa maliit, it means you are faithful also in the bigger things. And it shows that you are devoted and committed to God. Okay po ba yun? Gising pa kayo? Pakisabi ulit sa katabi mo, mamaya ka na matulog. By the way, mga kapatid, kapag kayo po ay nakatayo dito, kitang-kita nyo po kung sino po yung nakapikit yung isang mata at hindi. So, kitang-kita po natin yan. So mga kapatid, ano pa? How to work wholeheartedly. Do it with passion. Do it with passion. With all your heart. Nung sinabi ni Paul na with all your heart, it means with passion. Mga kapatid, give your best effort. Not half-hearted service. Hindi pwede yung okay na to. Dapat all in, todo na to. Di ba narinig ko yan minsan yung todo na to? Minsan ni Rupa May. Yung word na yon, it means give your best shot. Give your everything. If God gives you something to do,
Mga kapatid, give your best shot. Ibigay mo na yung best mo. Kasi hindi mo naman alam kung yung ginagawa mo ngayon, magagawa mo pa bukas. Hindi mo naman alam kung yung kasama mo ngayon, kasama mo pa bukas. Hindi mo alam kung yung sinasabihan mo ng mahal kita, kasama mo pa bukas. Ngayon pa lang, give your best shot. Do it with passion. Mga kapatid, so paano mo gagawin yung best effort mo? Mga kapatid, paano mo gagawin yung excellence sa ginagawa mo? Mga kapatid, kung kailangan mag-training ka. Halimbawa sa trabaho, sa tingin mo, hindi mo nagagawa ng the best yung trabaho mo, gusto ng Lord gawin mo yung the best mo to glorify His name, magbigay ka ng time para mag-aral pa. Mag-prepare ka. Di ba? O kaya naman sa pag-aaral mo, balikan natin yung pag-aaral. Kung sa tingin mo, 75 yung grade mo, tapos dahil gusto mong ma-glorify si Lord, tumaas yung grade mo, naging 76. Praise God, at least naging 76. Di ba? Tumaas kasi nagbigay ka ng effort, do it with passion. At naniniwala ako, onti-onti itataas ni Lord yung mga bagay na ginagawa po natin because we are doing it with passion. Di ba? Lahat ng ginagawa natin with passion, mga kapatid, it will improve. Lahat ng ginagawa natin with passion, naniniwala ako, the Lord will bless it. So, do everything with passion. So, serving with passion doesn't just mean working excellently. Dapat work joyfully rin. Excellence plus joy equals best effort. Kapag ikaw ay nag-work with joy, nag-work with excellence, nagbibigay po ito ng best effort. Be a joyful worker, may appreciation man o wala. Magalak ka, may appreciation man ka man o wala. Alam nyo, hindi talaga madalas na-appreciate tayo. Pakitignan niya yung katabi mo, na-appreciate mo na ba yan? Pakitignan niya muna, hindi ka man na-appreciate ng katabi mo or kung sino pa man, hindi man madalas, mga kapatid, still, be a joyful worker. Magalak ka in everything we do. Next, mga kapatid, how to work wholeheartedly. Do it with consistency. Do it with consistency. Mga kapatid, hindi pwede sa umpisa lang magaling. Hindi pwedeng sa umpisa lang masipag. Hindi lang pwede sa umpisa lang masigasig. We need to do everything consistently. Bakit? Kanina, nung sinearch ko yung mga ways to know if the people or if the person is committed to the other person, one way is consistency. Same thing yun to the Lord. Sabi sa'yo ng Lord, kahit pagod ka, nagpipray ka, that's consistency. Di ba? Pagod ka, hindi ka pagod, masaya ka, hindi ka masaya, nasaktan ka, hindi ka nasaktan, pero lumalapit ka kay Lord, that's consistency. Ano man ang pinagdadaanan mo, pero dahil ibinibigay mo lahat kay Lord, mga kapatid, it shows that your heart is working wholeheartedly for Him. Consistency is another way to show how committed you are. Consistency is another way to show how committed you are. So mga kapatid, as a child of God, as a children of God, malalaman natin kung committed tayo kapag buong puso natin ibinibigay sa Kanya. So work not with laziness, but with loyalty to Christ. Bawal tamad. Saan? Sa bahay, sa eskwelahan, sa trabaho. Because even those things show our commitment to Christ. Minsan nakarinig ako, church ka ng church, pero yung hugas ng plato, hindi mo magawa. Alis ka ng alis. Nagsiserve ako kay Lord. Alam nyo ba that our first ministry is our family? Naniniwala ba kayo doon? You cannot serve effectively in the church if inside your house, you cannot serve well. If inside your house, hindi mo sila nami-minister. Alam niyo po, that's one thing na natututunan ko ngayon na kailangan talaga, unahin mo yung family mo, sunod yung ministry. Because naniniwala ako na ibibigyan ka ng grace ni Lord para magabayan yung ministry mo. So serve your ministry, your family well. Pakisabi sa katabi mo, bawal tamad sa bahay. Pastor, napatay tayo dyan, Pastor. Mag-aaway kami niyan sa bahay. Sabi mo kasi bawal tamad. Utos ng utos na to, Pastor Hindi bawal tamad sa bahay, bawal tamad sa trabaho. So, kapatid,
Kapag ginagawa natin ang lahat wholeheartedly for the Lord, naniniwala ako, the Lord is pleased. Natutuwa naman ang Diyos dyan. Hindi po babaliwalain ng Lord yung ginagawa po natin. Isa pa, mga kapatid, how to show that we are committed to Christ. Mga kapatid, isa pa, we worship fully. Worship fully. Kanina buong puso mo gagawin for the Lord. Ngayon, eto mga kapatid, gagawin mo kasi gusto mong puriin ang Diyos. Kanina buong puso mo gagawin, ngayon gagawin mo kasi gusto mong purihin ang Diyos. Isa pa, mga kapatid, verse 24. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Ayan, ang ganda ng verse. At alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Alam niyo po, our work is not just duty. It is worship. Paano nagiging worship ang work natin? Naisang pa naisip nyo, paano kaya nagiging worship yung work ko sa trabaho? If you do it for the glory of God. If your motive is to give glory to the Lord, it becomes worship. Pero if your motive is to praise you, that is not worship. If your motive is to praise other people and to give you the glory, the credit, it is not worship. Magiging worship lang yung trabaho mo kapag gagawin mo yung trabaho mo. Lord, magtatrabaho akong maigi kahit nahihirapan na ako. Lord, kahit Monday bukas, kahit pagod ako, kahit ayokong pumasok ng Monday, Lord, gagawin ko pa rin to for your glory. It becomes worship. Nagkakaintindihan tayo? Gising pa kayo? Yung pag-aaral mo na kahit hirap na hirap ka na sa mathematics na 1 plus 1, gagawin mo pa rin para kay Lord, it becomes worship. Yung pagmamahal mo sa asawa mo na kahit hindi kayo nagkakaintindihan, pero ikinukumit mo siya kay Lord, it becomes worship. Yung anak mo na hirap ka ng palakihin, pero dahil sabi mo sa Panginoon, inaalay ko siya sa'yo, it becomes worship. Nagkakaintindihan po tayo? Gising po kayo. Amen, mga kapatid. Everything we do, when we do it for the glory of God, it becomes worship. Hindi ko alam kung nailagay ko yan dyan. Pero, ulitin ko, everything we do, when we do it for the glory of God, it becomes worship. Alam niyo po ba kahit yung mga pinagdadaanan natin personally na mga trials, sufferings, and problems, kapag nahihirapan ka sa mga problema mo sa buhay, pero ibinibigay mo pa rin sa Panginoon, it becomes your worship also. Akala kasi ng iba, hindi yun worship eh. But the truth is, everything we do, it becomes worship. Tingnan nyo to. Si Joseph, kilala si Joseph? Si Joseph, mga kapatid, is, siya po ay ikinulong niya ng mga kapatid niya. Binenta siya. Di ba, ikinulong siya. Pero anong ginawa niya? Nagtiwala siya sa Diyos kahit namomroblema siya. Nagtiwala siya sa Diyos kahit na yung pinagdadaanan niya hindi okay. Ibinigay niya sa Panginoon. Ano pong nangyari doon? It becomes his worship. And because of that, mga kapatid, God is with him. Binilas po siya. Alam niyo, lahat ng binibigay natin sa Panginoon, pinapalitan niya ito ng mga magagandang bagay. Maniwala kayo doon, mga kapatid. Yung pagod mo, yung sinabi ni Jesus na, come to me and I will give you rest. Tignan niyo yung sinabi ni Jesus, ha? Come to me, those who are heavily burdened, and I will give you rest. Hindi sinabi ng Lord, tatanggalin ko lang yung kalahati ng pagod mo. Tatanggalin ko lang yung kalahati ng yung bigat mo. Hindi, sinabi ni Lord, I will give you rest. Imagine that, para kang isang may daladalang malaking bag, para kang isang tao na may daladalang malaking maleta, tapos sabi ni Lord, ako na magdadala, mahiga ka na sa kama. Di ba? Parang gano'n yung ginasabi ni Lord sa atin. Di ba? Alam niyo, whatever we give to the Lord, na nagiging worship, pinapalitan niya po ng magagandang bagay. Amen? O gusto niyo ng magagandang bagay mula sa Panginoon, give everything to Him as your worship for Him. Amen? Amen, mga kapatid. So, Pastor, how to work worshipfully to the Lord? Paano kami mag-worship ng maayos sa Panginoon sa lahat ng ginagawa namin? Una, mga kapatid, recognize your true master. Sino ba talagang master mo? Sabi sa verse 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Tingnan, ang ganda ng verse, ha? Si Kristo lang ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Siya lang dapat ang master mo. Siya lang dapat ang boss mo. Siya lang dapat ang leader mo. Although meron tayong mga worldly masters, worldly boss, worldly leaders, dapat meron pa rin tayong yung pinakamataas sa lahat
Di ba? Yung pinaka nasa tuktok, walang iba kundi si Jesus. Ang Panginoon po natin. See every task as service to Christ. Si Jesus ang tunay mong boss or leader na sinusunod mo. Siya ang tunay mong pinaglilingkuran anuman ang ginagawa mo. Kaya nga kaya nga kapag lagi ko itong binabanggit din, kapag tayo nagsiserve sa church, huwag niyong tignan yung pastor niyo. Huwag niyong tignan yung leader niyo. Ang tignan niyo si Jesus. Bakit ba kayo nagsiserve sa church? Leaders, bakit kayo nagsiserve sa church? Because you want to serve Jesus. Hindi si pastor, hindi rin si leader, hindi si kung sino-sino. Ang gusto nating iserve, si Lord. Amen po ba? Kaya para hindi tayo ma-discourage, sabi sa Biblia, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Bakit yun yung sinabi sa Bible? Kasi kapag nag-focus tayo sa tao, mga kapatid, pag nag-focus tayo sa mga taong nasa paligid natin, pwede tayong ma-discourage. Totoo yun. Kasi wala namang taong perpekto. Wala namang tao na araw-araw okay siya, tapos titignan mo magiging masaya ka. Hindi. Pwede siyang magkamali at madismaya ka. Focus to Jesus. Because He is your true master. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, kaya minsan, sa trabaho natin, kahit anong inis mo sa boss mo, sa teacher mo, sa magulang mo, ayan, mga anak, naiinis ba kayo sa magulang nyo? Magsabi nga ng amen. Aba, praise God, walang naiinis sa magulang. Palakpakan naman natin ang mga anak natin dito. Hindi ko alam kung kinukurot lang ng nanay sa tabi. Mga kapatid, kahit anong inis natin sa magulang natin, boss natin, teacher natin, or kung sino pa man na mga pinaglilingkuran natin, kapag malinaw sa'yo kung sino talaga ang master mo, hindi ka madaling madidiscourage. Masasaktan ka at times, malulungkot ka at times, pero alam mo pa rin kung sino master mo, si Jesus. Amen po ba? Alam niyo po, hindi dapat tayo sa tao nakatingin. Kasi kahit may hindi magandang nagawa ang superior mo, o kung sino man sa paligid mo, magpapatuloy ka kasi alam mo kung sino ang tunay mong kinaluluguran. And number 2, how to work worshipfully? Remember your eternal reward. Alam nyo, hindi man tayo nasusuklian sa ginagawa natin. Pero if we remember our eternal reward in heaven, gagawin natin yung the best natin to worship the Lord in everything we do. Katulad ng mga disciples, di ba, mga kapatid? Alam nyo, nung sila po ay tinawag ng Diyos to share the gospel, to share the Lord Jesus Christ to every people, wala naman talaga silang natanggap na na material things na reward Di ba? Pero bakit sila with passion to do everything? Bakit sila ginagawa nila lahat to worship the Lord? Bakit? Because they focus on the eternal reward in heaven. And what is that eternal reward in heaven? Sabi dito sa verse 24, alalahanin ninyo ang kakalooban ko kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Alam niyo, maganda ang material things. Hindi ko ini-invalidate yung mga material things na meron tayo. Yung financial, yung house, yung kotse, yung kung ano-ano pa meron tayo, that's a blessing from the Lord. Pero may pinaka-the best blessing na pwedeng ibigay sa iyo ang Diyos. And that is heaven. Nagkakaintindihan tayo? Focus din tayo doon. Alam niyo po ba, ako po ay 32 years old pa lang. Mukha lang po akong 18. Joke lang. Joke lang po. Ako po ay 32 years old pa lang. Pero alam niyo po, marami po akong napuntahan ng mga funeral service. Ang dami ko na pong nakita or mga taong dumaan sa buhay ko na matanda or bata na kinuha na rin ng Panginoon. And isa lang po sa pinapakita sa akin or isa lang po sa nare-reflect ko sa mga ganong pagkakataon na maikli lang pala talaga ang buhay. Noong mga 2015, nasa youth pa po ako. Noong 2016, nasa youth pa rin. Youth pa rin. 2017, 2018, 2019, hanggang sa naging men, naging asawa, naging tatay. Alam niyo, napansin ko, napakaikli talaga ng buhay. Akala ko noong una, mahaba ang isang taon. Pero yung isang taon, mabilis lang. So hindi pala dapat ito yung number one focus ko. Hindi ko babaliwalain yung mga nasa paligid ko. Pero dapat may number one focus ako. Yung langit. Diyan ako pupunta, Lord. Di ba sabi mo sa akin, Panginoon, bibigyan mo ako ng mansion. Handaan mo ako ng room. Lord, sana maging excited tayo dun sa mga ganong pagkakataon.
Sana maging excited din sa puso nyo na hindi ka lang pala magkakaroon ng room sa earth, sa mundo natin. May maganda ka rin palang room, sabi ng Diyos sa kalangitan. At sabi ng Panginoon na kakain tayo ng sama-sama sa table niya. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam na balang araw, may eternal reward tayo sa langit. At kapag may ganun tayong mindset, mga kapatid, we work worshipfully also. Nagkakaintindihan? Kumbaga, hindi ka man makatanggap dito ng reward, sa langit may eternal reward. Hindi nawawala. Dito sa lupa, alam niyo po ba, makatanggap ka dito ng trophy, masaya tayo eh. Pero yung trophy na yon ang tawag doon, nasisira. Yung trophy na yon, nabibilin tig 50 sa mga kalye or kung saan pa man. Yung medal na sinabit sa'yo nung nag-aaral ka, magandang bagay yan, praise God for that. Pero, give it to the Lord. Kasi may eternal reward pa siya maliban dyan. Amen? Amen. Praise God. Yung malaking sahod mo, that's material reward. Praise God. Pero isipin mo, may eternal reward pa dyan ang Diyos. Kung dito, ang pinakamalaking pera na sa tingin natin ang pwede natin makita, 1 billion peso. Nakita nyo ba yon? Yung nasa picture. Di ba? Alam niyo, kung yun ang pinakamalaking pera na pwede nating makita, tandaan nyo, yung pera na yan, maliit lang yan sa harapan ng Diyos. Yung langit na titiran natin, ginto yung daanan. Imagine that. Yung ginto dito, hinahanap pa natin, minsan nasa ngipin natin. Wala yung sa ngipin natin, di ba? Di ba? Alam nyo, yung ginto, mahal na mahal yan dito. Pero sa langit, dinadaanan lang yan. Sa langit, yung gate natin doon, mamahalin. So, magbigay din tayo ng focus doon. Amen? Amen, mga kapatid. Magbibigay po ang eternal reward sa atin ng Diyos because that's His promise. An inheritance, sabi sa 1 Peter 1:4, this is an inheritance that can never perish. Hindi mawawala. So mga kapatid, do everything to worship the Lord. Give it to the Lord to make it worship for Him. Next, mga kapatid, refocus your motivation. Ano ba nagmo-motivate sa'yo? Sabi nga ni Coco Martin, para kanino ka bumabangon? Di ba? Nescafe. Sabi, para kanino ka bumabangon? Di ba? Sino motivation mo? Sino motivation mo? Maganda yung mga desires and personal goals. Maganda yan, praise God, pagpatuloy mo yan. Pero idagdag mo si Lord as number 1 sa buhay mo, as your motivation. Amen? Refocus your motivation because it is the Lord Jesus Christ that you are serving. Make every action as an act of worship. Kapag ang motivation mo ay si Jesus, hindi ka madaling panghihinaan ng loob. Alam niyo, ang ganda ng pangako ni Jesus nung bago siya umakyat ng langit. Hindi niya lang tayo iiwan dito ng wala tayong dala. Sabi ni Jesus, aakyat siya ng langit pero may iiwan siya. Sino? Si Holy Spirit. So ibig sabihin, mga kapatid, kapag kay Jesus ka nakafocus, yung motivation mo nasa Kanya, yung Holy Spirit will work in us. Mag-work siya sa atin na kahit anong darating sa'yo, hindi ka panghihinaan ng loob. Amen? So mga kapatid, what motivates you sa bahay? What motivates you sa trabaho? What motivates you sa eskwelahan? Baka kailangan mo nang i-refocus yung motivation mo. Go back to your anchor. Go back to Jesus. May kanta nga I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of my heart, who is Jesus. Di ba? I'm coming back to Jesus. Alam niyo po, mga kapatid, ang kaaway. Tandaan niyo to Maganda to na napag-aaralan natin, nakikita na natin na we can do everything for the glory of God. Alam niyo, namomotivate tayo ngayon. Nakikita ko na kayo ay lumalakas ang loob, na-encourage kayo. Pero alam nyo, gagawin ng kaaway din yung the best niya para mawala yung focus nyo. Gagawin niya. The enemy will do everything to discourage you para hindi ka magpatuloy o para masira ang testimony mo as a Christian. Don't give up easily. Be a victorious Christian. You have a tools. Meron tayong tools na iniwan ng Diyos, ang Biblia. Dahil equip ka ng Diyos, God can use you to worship Him. So, work not for men's applause, but for the Master's approval.
Ulitin ko, work not for the men's applause, but for the master's approval. Pag nag-focus ka dito, tandaan mo mga kapatid, hindi ka basta-basta mapanghihinaan ng loob. Minsan po, may mga nakita ako, or may mga narinig ako, kapag hindi sila napalakpakan na panghihinaan na ng loob, bakit ito napansin siya? Ako naman, matagal na ako dito, pero hindi man lang ako pinaghandaan. Yung isa binigyan ng cake, ako cupcake. Ang tagal ko na dito. You know mga kapatid, hindi tayo sa tao nanghihingi ng approval kay Jesus. Hindi tayo sa tao humingi ng applause kay Jesus. Yun po ang focus dapat natin. And by that, mga kapatid, you can work worshipfully. And we can say that we are committed to the Lord. Isa pa, mga kapatid, how to show that we are committed to Christ? Work watchfully. Work watchfully. Verse 25. Ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginagawa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Ang ganda na sinabi dito, no? Hindi porket ikaw ang sa tingin mong mas mabait kaysa sa taong nasa tabi mo, o hindi porket ikaw ang sa tingin mong makadiyos kaysa sa mga taong nakikita mo, mga kapatid, hindi ibig sabihin kikilingan ka na ng Diyos. Sabi dito, walang kinikilingan ng Diyos. To work watchfully means to work with caution, to work with awareness, and to work with reverence. May pag-iingat tayo at may respeto dahil hindi kung sino-sino lang ang pinaglilingkuran natin. Our Master is a righteous and just God. Dahil alam natin na ang Diyos may standard, dahil alam natin na ang Diyos ay merong righteousness, alam natin na siya ay just God, magiging maingat tayo sa mga ginagawa natin. Pastor, ibig sabihin ba nun magpapaka-plastic ako? Pastor, ibig sabihin ba nun parang talagang pipigilan ko yung sarili ko? Hindi mo lang gagawin yon dahil gusto mo lang. Gagawin mo yon kasi nakikita mo at may pagkatakot ka sa Diyos. So, Pastor, paano ko gagawin yon? How to work watchfully. Pastor, how to work watchfully? Avoid wrongdoing. Avoid wrongdoing. Sabi dito, kung sino man, di ba, ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginagawa. Ibig sabihin kung sino man, pagbabayarin daw ng Diyos. So what do we need to do para hindi tayo makaranas ng punishment din ng Diyos sa atin? Avoid wrongdoing. Guard against dishonesty, laziness, or injustice. Alam niyo po mga kapatid, baka iniisip ninyo, Kristiyano na naman tayong lahat dito. Bakit kailangan pang paalalahanan na umiwas sa maling gawain? Alam naman namin yan, Pastor. Alam ba ninyong minsan nga kahit sa loob ng iglesia, ay may mga nakakagawa pa rin ng hindi tama? Alam nyo ba, minsan kahit na mga masasabi nating mga talagang sumasamba sa Diyos, minsan sila pa yung hindi nakakagawa ng tama. So we need to remind ourselves with this. We need to avoid wrongdoing. Ang Diyos mapagmahal, pero ang Diyos din natin tandaan, He is a just God. Mga kapatid, minsan nga mga kapatid, kahit proudly, boldly proclaim na Kristiyano na tayo, hindi masigasig sa pag-iwas sa mga maling gawain. Alam niyo po, minsan, nagkaroon po ako ng kakilala na naging katrabaho ko. Tapos, sa mga katrabaho kong to, nagpakilala siya sa lahat. Pinakilala niya yung sarili niya sa lahat. Tapos sinabi niya, ako ay tumutugtog sa church. Maganda. Sabi ko, wow, praise God. Ano siya? Talented. Talented, tumutugtog daw siya. Nagda-drums, nagpa-piano, nagigitara. Ganda, ang talented talaga. Sabi ko, wow, praise God. Meron akong makakausap na Kristiyano dito. Nag-iisip ako. Sabi ko, wow. Tapos minsan lumapit ako sa kanya. Kinamusta ko siya. Sabi ko, bro, kamusta? Sabi ko, ay, nag-church ka pala sa ganyan. Sabi niya, oo, natugtog ako sa ganito, ganyan. Then dumating yung time. Dumating yung time na merong ibang mga katrabaho kami na nagsabi na gagawa kami ng GC. Gagawa kami ng GC. Sa paggawa namin ng GC na to, isasali kita, ikaw. Tapos nung ako na tinanong, sabi sa akin,
Gusto mo ba sumali, Sir Paul? Sabi ko, sige. Tapos sabi nung nagsabi na Kristiyano na nakausap ko, sabi niya, teka lang, bakit sasali niyo yan? Bakit daw ako sasali? Inisip ko, may mali ba akong nagawa? May masama ba akong nagawa? Meron ba akong mali sa mukha ko na hindi mo gusto? Sabi ko, ayun pala, dumating yung time, nung nakasali ako sa GC nila, yung tao na nagsabi that he is a Christian, yung tao na nagsabi that he is following the Lord and serving the Lord by the musical instruments, siya pa yung nauuna na nagmumura sa GC. Siya pa yung una na nagsisend ng kabastusan sa GC. Siya pa yung una na nagsasabi ng mga malalaswang bagay sa GC. What does it mean? Kapatid, pag sinabi mong Kristiyano ka, panindigan mo. Ulitin ko. Halimbawa, dito sa atin. Magsabi ng amen na Kristiyano sila. Magsabi ng amen. Pag sinabi mong Kristiyano ka, panindigan mo. Bakit? Hindi mo dala-dala ang pangalan mo. Dala-dala mo ang pangalan ni Jesus. Dala-dala mo ang pangalan ni Jesus Christ. Kaya ka nga tinawag na Christian, Christ, because Jesus is in you. Tapos hindi mo paninindigan na Kristiyano ka. Sa tingin mo, anong iisipin ng ibang tao sa Diyos natin? Anong iisipin nila sa'yo? Hindi na lang ako sasamba kay Jesus kasi parehas lang naman kami ng ugali, nagmumura. Parehas lang naman kami ng ugali, ng kabastusan. Parehas lang naman kami ng ganito. If people can see the changes in you, they will not believe Jesus Christ. Maniwala kayo doon. Yun po ang sinasabi ni Jesus. Mga kapatid, marami nagsasabi na kilala nila ako. Maraming tumatawag na Jesus, Jesus, pero hindi ko sila kilala. Baka hindi mo naman talaga kilala si Jesus. If you will not do your best to avoid wrongdoing, hindi ito pagpapakitang tao, hindi ito basta lang na dahil ito yung sinasabi ni pastor or sinasabi ng mga kakakilala ko, if you will not do your best and if you have no conviction to resist the temptation, question yourself or ask yourself, Kristiyano ba talaga ako? Kasi kung hindi, it's never too late. The Lord will still accept you. Ganun siya ka-graceful at ka-merciful sa'yo. So ulitin ko, pag sinabi mong Kristiyano ka, panindigan mo yan. Tinanggap mo si Jesus, nagpabaptize ka, nagpa-Bible study ka, nag-church ka, darating ang bukas, nawa panindigan po natin na maipakita si Jesus sa atin. Kasi masakit sa Panginoon na kinukutya siya nang wala naman siyang kinalaman. Tayo ang may kasalanan. Masakit sa Panginoon na sasabihin sa Kanya, yang Jesus nyo, ganyan-ganyan. Tayo rin naman ang may kasalanan. Alam nyo, naniniwala ako, hindi madaling i-avoid yung mga wrongdoings. Pero according to the Philippians chapter 4, verse 13, sabay-sabay nating i-recite, I can do all things through Christ who gives me strength. Sino magbibigay ng kalakasan? Si Christ, si Jesus. Hindi ikaw, hindi ako, hindi katabi mo, si Jesus lang. Huwag kang mag-depend sa sarili mong lakas. Always pray for the strength na nagmumula kay Lord to avoid the things na hindi nakakalugod sa Kanya. Amen po ba? Kapatid, our lifestyle as a Christians, most importantly sa labas ng church, ay makakapekto sa kung paano tinitignan ng unbelievers ang church, ang Christianity in our Lord Jesus Christ. Let's avoid wrongdoing. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, usong-uso ang Ghost Project. Sino dito ang nagne-Netflix pero Ghost Project ang pinapanood? Sige, kapuso mo, Jessica Soho. Ilang series na ba yon? Part 5 na yun, ha? O, 5 linggo na tayo nanonood kay Jessica Soho. And it's a good thing na nalalaman natin yun, ha? Pero alam nyo po ba, mga kapatid, kung galit na galit tayo dyan sa mga wrong doings na yan, ng corruption, sa mga ghost project na yan na ginagawa ng gobyerno, alam nyo ba, meron din tayong ghost project sa mga kanya-kanyang buhay at bahay natin? Totoo yan. Di ba sabi ng magulang mo, bumili ka ng toyo, binigay sa 10 piso, sinukli mo lang 5 piso. Pero may kupit ka palang 2.
Di ba, akala natin yung mga maliliit na bagay, hindi mapapansin, pero nakikita ng Diyos yan. Nagkakaintindihan tayo? Minsan akala natin yung mga ghost project, this is only a ghost project, yung mga malalaking bagay, pero may mga kanya-kanya rin tayong ghost project. Yung mga ghost project na meron tayo sa mga buhay natin, wala man tayong Senado na mag-question sa atin, kapatid, the Lord will question you someday. O, anong ginawa mo dito? Kamusta ka? Binigyan kita ng ganito Kamusta? Kapatid, avoid wrongdoings. Work watchfully. Halimbawa pa, ito pa, magbigay pa tayo sa halimbawa na pwede nating i-avoid. Halimbawa, ikaw ay lalaki or ikaw babae sa katrabaho mo. Tapos meron kang, dahil ikaw bilang isang lalaki, masyado kang mapagkaibigan. Walang masama doon Walang masama sa pagiging mapagkaibigan. Tapos, dumating sa time na meron kang laging nakakausap. Sabi mo, friend lang naman, friend. Alam niyo po ba, minsan yung mga maliliit na bagay na akala natin hindi natin nabibigyan ng pansin, diyan minsan papasok ang kaaway. Friend lang na naging girlfriend, may asawa ka na, naging girlfriend mo pa. Or friend lang na naging boyfriend mo pa, pero may asawa ka na. Kailangan nating alagaan ang ating isipan. Kailangan nating alagaan ang ating puso. Kailangan nating alagaan ang ating pagkakristyano. Next, mga kapatid, malapit na tayo, don't worry. Acknowledge God's justice. Acknowledge God's justice. How to work watchfully? Acknowledge God's justice. We will be repaid for our wrongdoings. Babayaran daw natin to. God sees what man overlooks and will hold everyone accountable. Hindi maiiwasan ang consequences kapag may ginawa tayong mali. Sa trabaho man or paglilingkod man natin sa Diyos. It is part of God's justice. Alam niyo, kapag po tayo watchful, maingat tayo kung yung mga dumarating sa atin na sa tingin natin punishment mula sa Diyos para baguhin tayo, i-acknowledge mo yon. Baka tinuturuan ka lang ng Diyos. Di ba? Nasaktan ka ngayon, baka tinuturuan ka dyan ng Diyos. Baka justice ng Diyos yan para mabago yung puso mo. Di ba? May nagawa kang mali noon, tapos ngayon, binibigyan ka ng suspension sa trabaho mo, wag mo lang masamain yung loob mo sa boss mo. Baka tinuturuan ka rin ng Lord mo. Tinuturuan ka rin ng Lord natin. Acknowledge God's justice. Because God sees our faithfulness and failures. Nakikita ng Lord yung faithfulness mo. Nakikita rin ng Lord yung failures mo. Because He is a God, just God. Faithful service will be rewarded. Wrong motives and action will face judgment. And that is true. We are living in this world na namumuhay po ang cause and effect. Kung ano ginawa mo, yun yung effect. Kung ano yung itatanim mo, yun yung magiging bunga. I-acknowledge mo, baka may tinuturo si Lord sa'yo. Okay po ba yun? Kung binigyan ka ng Diyos ng sa tingin mo na nahihirapan ka, baka gusto ng Lord na magpakumbaba ka sa Kanya. I-acknowledge po natin yon. Isa pa, mga kapatid, how to work watchfully is accept God's impartiality. Ano ibig sabihin nito? Ulitin ko. Anong sabi sa verse? Walang kinikilingan ng Diyos. Anong ibig sabihin ng walang kinikilingan? Walang favorite ang Diyos. Wala siyang favoritism. Akala natin kung sino pa yung laging malalaki ang bahay, sila yung favorite ng Diyos. Hindi. Lahat tayo favorite ng Diyos. Hindi lang si pastor, hindi lang ako, lahat tayo gusto ng Diyos na makasama niya sa kalangitan. Hindi lang, walang favorite ang Diyos. Malinaw po sa sinabi sa verse 25 na ang Diyos ay walang kinikilingan. Wala siyang favoritism. At isa sa paraan so we can work watchfully is to take note of this. Ibig sabihin, mga kapatid, baka sa trabaho, minsan, we are only serving those who are in position. Kasi, baka, pastor, bibigyan ko ng kape araw-araw yung boss ko para alam mo yung ma-promote ako. Paano naman yung mga naglilinis ng ilalim ng lamesa mo? Baka naman pwedeng bigyan mo rin sila. Nagkakaintindihan tayo? Pastor, sa church natin, kayo lang pastor, mga pastor lang talaga ang pagsisilbihan ko. Ang mga pastor lang ang encourage ko. Paano naman yung mga taong nagbubukas naglilinis dito? Lahat yan nag-worship kay Lord. Lahat yan favorite din ng Lord. Nagkakaintindihan tayo? Magpakita tayo ng pagmamahal, hindi lang sa mga taong kamahal-mahal.
Kasi walang favorite ang Diyos. Even yung mga hindi ka mahal-mahal na mga tao, mahal din ng Diyos. Even yung mga taong nag-worry, mahal din sila ng Diyos. Even yung mga taong sakit-sakit sa ulo, mahal din sila ng Diyos kahit masakit talaga sa ulo. Mahal din sila ng Diyos, mga kapatid. Accept God's impartiality. Halimbawa, kung nurse ka, may nurse ba dito? Wala man siguro, no? Kung nurse ka, kung sa ospital, accommodating ka sa mga nagbabayad ng cash, sana pati sa mga naka-HMO, accommodating ka rin. Kasi napansin ko, kapag nasa ospital ka, ang masaya lang sila kapag nagka-cash payment yung tao, pero pag naka-HMO, ang sungit. Di ba, naka-HMO, pupunta doon, ang sungit-sungit na. Sana parehas. Cash and HMO, masaya ka na pinagsisilbihan sila. O kung teacher ka, teacher, maraming teacher dito, for sure. Isa ako doon. At naniniwala akong walang gantong teacher sa atin. Teka lang, sumakit yung dibdib ko. Para sa akin yata ito. Joke lang. Kung teacher ka, mataas ka magbigay sa student mo na nagbigay ng chocolate. Pero sa walang paabot, mataas na yung 75. Sana parehas. Di ba? Nagkakaintindihan tayo mga kapatid. Hindi lang to for teachers ha. This is for everyone. Walang favorite. Di ba? Sa church, ningitian mo yung pastor. Pero yung ibang workers, yung kilay mo, umabot na sa bunbunan mo. Sa kasungitan mo. Yung ibang members, ayaw mong ngitian. Yung ibang members, kamay ka ng kamay. Pero yung iba, ayaw mo ng kamayan. Kapatid, wala tayong favorite dito. Lahat tayo mahal ng Diyos. Amen? Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. So we can only do these things, mga kapatid, na magiging committed tayo kay Lord. Na you will work wholeheartedly, you will work worshipfully, and you will work watchfully. We can only do these things because of our Lord Jesus Christ. So let's ask His help. Hingin natin ang tulong niya kasi tanging siya lang ang makapagbibigay ng kalakasan sa atin. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil pinapakita mo sa amin, Panginoon, na balanse ka. Na kayo po ang Diyos na gusto mong pagsilbihan namin sa bulwagang ito. At kayo rin ang Diyos na gusto mo na pagsilbihan namin sa paglabas ng church na to. And Lord, as we studied your word, Lord God, I pray in the name of Jesus, by the power of your Holy Spirit, and by the promises of your word, Panginoon, that we can only do these things through Christ who gives us strength. I pray in the name of Jesus that you will give us strength, Panginoon. Na sa lahat ng gagawin namin sa pag-aalaga sa pamilya, sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, at sa kung ano pa mang aspeto ng aming buhay, dalangin ko ang kalakasan na nagmumula sa iyo. So we can worship you, O Lord God, in everything we do. Thank you, O Lord God, for everything. Thank you for what you did. Lord Jesus, you deserve all the glory and you deserve all the praises. With all our hearts, with all our minds, we give it all back to you. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen.